Yo, what's up mga peace? Kamusta kayo ulit dyan? It's been a while since nag-video tayo tungkol kay Bitcoin at sa iba't ibang uri ng cryptocurrency. So, today, March 14, nakikita natin bloodbath sa lahat ng cryptocurrency, especially kay Bitcoin. So, ano ang mangyayari sa kanya? Sa susunod na mga linggo, isi-check natin ang chart, and I hopefully nakinig kayo sa akin before nung sinabi natin na nag-start na ng bull run since nag-hit na siya ng 20k. Pero ngayon, nakita nyo naman since nung 3 months, last 3 months, nagsabi tayo ng mga update at nakita nyo tumaas ang Bitcoin ng 68k. So, check natin ngayon si Bitcoin at ano ang mangyayari sa kanya sa mga susunod pang mga araw regarding sa kanyang chart, sa kanyang price action. Pumunta muna tayo sa 4-hour chart. Nakikita natin dito mga pisan. Sa kanyang RSI 4-hour chart to. Bumaba ulit siya ng below 40. So, marami nag-sell at opportunity to para sa atin na makabili. Dahil ang kanyang RSI ay below 40 na mga pisan. So, may kita nyo dyan, once na mag below 40 siya, great buying opportunity para sa lahat. So, maraming natatakot ngayon dahil tumaas ka ng up to 72k, almost 73k sa Bitcoin. At alam ko, maraming bumili dun sa taas na yun. But today, sa kanyang 4-hour chart, may kita natin mga pisan na nasa below 40 na siya. At ang kanyang momentum sa kanyang stats, RSI, kung makikita natin, nasa below na naman. So, kailangan natin antayin na umakyat to pataas. Kung makikita nyo dun sa 100, dito sa, ito yung momentum niya. So, nag-start siya bumaba nung nasa 73k. 73k na siya, bumagsak yung momentum niya at bumagsak din yung RSI niya. So, sa mga bumili sa taas, pasensya na, mag-aantay ulit kayo para umakyat siya up to 73 para makagain tayo ulit. Sa kanyang 4-hour chart yan mga pisan. At sa kanyang 1 week chart, ito yung tinitignan din natin mga pisan. Kung makikita natin dito, hindi pa naman tapos tong candle na to. 1 week kasi to. So, nag-start yan nung March 11, March 14 pa lang ngayon. Ang next candle niya ay apparently on March 18. So, makikita natin dito, medyo maraming selling. Nakikita nyo yung week, yan yung selling. Yung baba nung week, nung red candle na yan ay buying. Kung nakita nyo dito sa last March 8, ang daming bumili ng Bitcoin. Doon nag-hit na siya ng 63. Nag-63 siya. Maraming bumili. But then again, nung biglang, yun nga, nagkaroon ng maraming selling opportunity. Buying opportunity sa iba, pero ang nangyari ay nagkaroon ng selling opportunity. Pero ang maganda rito mga pisan, kung makikita natin sa kanyang RSI, sa kanyang weekly chart, nasa taas pa rin siya ng 80 plus. Approximately 88. Unfortunately, overbought na nga ito mga pisan kit. So, kailangan niya talagang retrace sa kanyang market. Sa kanyang market, kailangan niyang bumaba. Kailangan niyang i-correct. Dahil sobrang daming na nang bumili nga sa taas. Kung bababa ito, next candlestick niya is Monday 18. Kung bababa ito para matrace, mabalik niya ang sa kanyang resistance na at least
Ang laki, oh. 51K. Possible na ito nga ay buying opportunity. So, hindi pa rin tapos tong weekly chart na to. At ang kanyang start momentum niya nasa taas pa rin naman, na kailangan niya pag tumaas to talaga, ang mag-reach ng at least 100 sa kanyang start RSI before to mag-trace pababa ulit. So, hindi pa tapos sa kanyang weekly, pero sa kanyang 4-hour chart nga, makita natin na mababa na. Posible pa tong mag-trace pababa. Pinaka na, worst case scenario ay at least dito sa 61K para makorek niya yung market niya. So, yon, hopefully dun sa mga naghahanap ng oportunidad para bumili ng Bitcoin, possible na bumaba siya at least 61K. 61. Ang laki nun. From 70 plus to 61. Ilang percent yun? Ang laki ng binaba nun. 73K. Para sa kanyang, eto kasi yung 68 kasi resistance niya, nakita niyo dyan, bumalik, bumaba, yan yung naging resistance niya, yung 68K, diba? So, possible kung babagsak pa siya sa 68K, pwede siya bumaba ng at least 61K. So, abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata. Peace!